we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Ayun na nga, partner. Good morning! Good morning sa iyo, partner. Monday! Happy Monday! Happy nga ba, partner? Mamaya, partner, magkakausap natin ang Land Transportation Office. Alam mo naman, ang daming tanong sa LTO. Mula sa pagpaparehistro ng sasakyan, hanggang sa lisensya, hanggang sa mga plaka, etc. at iba pa, partner. For sure, maraming matututunan ng ating mga kababayan, ating mga kapuso na manonood ngayong umaga. And of course, lalapatan din natin ang ngiti ng umaga nating mga kapuso sa mga good news nating dala. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, dumagsana sa ilang pamilihan ang mga bumibili ng school supplies bilang paghahanda sa pasukan. Mabenta ang mga notebook na nasa 24 hanggang 44 pesos kada piraso depende sa klase. Ang intermediate pad mula 29 hanggang 64 pesos depende sa grade level. Ang lapis nasa 33 pesos ang 3 piraso. 30 hanggang 50 pesos naman ang 3 pirasong ballpen depende sa klase. Nasa 10 piso ang eraser. May mabibiling 69 pesos na crayons, 33 pesos ang gunting, 18 pesos ang quiz pad, at may mabibiling 70 pesos na highlighter. Wala namang namomonitor na shortage sa supply ng mga gamit sa eskwela. Sa Dagupan City, ilang private schools na ang nagbukas ng klase ngayong araw. Habang ang public schools naman ay nakatagdang magbukas ng klase sa August 29 ayon sa DepEd. Sa mga kapuso nating motorista, muling nakaamba ang panibagong oil price hike bukas. 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos sa gasolina. Habang sa diesel, tataas ng 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos. At pinakamalaki sa kerosene, 2 pesos and 20 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos. Inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang oil price hike bukas, Martes, August 15. Ito na ang ika-6 na sunod na taas presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper sa Region 1 kasado na ayon sa LTFRB 1. May ulat si Russell Simorio. Bukod sa iaapilang aumento sa pasahe ng mga jeepney driver at operators, inaabangan na rin nila ang pamamahagi ng fuel subsidy sa ilalim ng Pantawid Pasada program ng LTFRB. Maghapon ang pamamasada ng tsuper na si Mang Alfredo mula sa Mangaldan. Ang kanyang kita, malaki ang ibinaba dahil sa lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung mabibigyan ng fuel subsidy, malaking bagay ito para makabili ng gamit pang eskwela ng 3 anak. Sana ngayon matanggap na para para may pangkuha naman sa kurodo. Para mabawas-bawasan yung naman sa kurodo. Sa mga modernized jeepney at UV Express, 10,000 pesos ang matatanggap na fuel subsidy. 6,500 pesos naman sa traditional PUV, habang 1,000 pesos sa mga tricycle driver. Mahigit 1,000 miyembro ng Autopro Pangasinan ang inaasahang makikinabang sa ayuda. Malaki ang apekto sa ating mga driver. Bukod sa mga tsuper, kasama na rin na mabibigyan ng fuel subsidy ang mga delivery rider. 1,200 pesos ang matatanggap nilang ayuda. Ayon sa LTFRB Region 1, hinihintay na nila ang pondo mula sa Central Office para sa fuel subsidy. Sinasala na ang listahan ng mga benepisyaryo para maging sistematiko ang pagbibigay ng ayuda. Lahat naman po ng guidelines po natin manggagaling sa Central Office. Gagawin naman po natin dito, sir, is we will provide naman po lahat ng mga list po. We will endorse po yan. Then later on, sir, depende na po kung sino po yung mga mapipili. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.
Mahigpit ang kampanya ng Pangasinan Police Provincial Office kontra loose firearms, lalo't papalapit na ang COMELEC gun ban. Mag-uumpisa ang COMELEC gun ban sa August 28 na magtatapos sa November 29, 2023. Hinihikayat ng otoridad ang mga gun owner na ipasakamay sa PNP ang mga baril, lalo na kung walang dokumento. Maaari namang kunin sakaling matapos na ang COMELEC gun ban at kapag nairenew na ang mga ito. Tanging mga gun owner lamang na nakakuha ng exemption ng COMELEC gun ban ang papayagang magdala ng baril sa labas ng kanilang mga bahay. Tuloy-tuloy po yung ginagawa po natin na checkpoint, tuloy-tuloy po yung ginagawa natin na search warrant kung saan pinapahintulutan po tayo ng korte. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Batanes kahapon ng umaga. Sumentro ang lindol sa kanlurang bahagi ng bayan ng Sabtang. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 48 kilometers. Naramdaman din ang pagyanig sa mga bayan ng Basco, Mahataw, Ivana, Uyugan at Itbayat sa Batanes at bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte. Wala namang napaulat na pinsala ng lindol pero asahan daw ang aftershocks ayon sa PHIVOLCS. Mga basura nagkalat sa Dinarayong Sexy Beach sa Pasukin, Ilocos Norte. Tutukan sa ulat ni Gab de Luna. Problema ng mga residente ang mga nagkalat na basura sa Dinarayong Sexy Beach sa Barangay Estancia, Pasukin, Ilocos Norte. Samut-sari ang mga basurang makikita sa dalampasigan gaya ng mga kahoy, plastik, mga supot at iba pa. Kanya-kanyang linis ang mga residente ngunit hindi nila kaya dahil sa dami ng kailangang pulutin at hakutin. Apektado na rin daw ang negosyo ng mga cottage owner dahil wala na umanong tumutuloy at namamasyal sa tabing dagat dahil sa mga basura. Ang hirap pong linisin ngayon, di po namin alam kung paano na naman namin linisin. Kaya kung meron pong mabubuting puso dyan, baka gusto po kaming tulungan na malinis po yung ating beach areas. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas ngunit bakas pa rin mga nagkalat na basura na dulot ng nagdaang bagyong Egay. Nananawagan ng mga residente ng tulong para sa paglilinis ng mga basura. Magpapasaklolo na rin daw ang mga barangay official sa lokal na pamahalaan upang malinis ang mga basura sa madaling panahon. Gusto namin pong mahakot kasi yung DENR, pinagbabawal po yung nagsusunog, lalong-lalo na mga plastic po yung iba. Kaya gusto po namin, lalo na yung LGU, kung pwede hong mahakot yung mga basura. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa puntong ito mga kapuso, makakasama natin ang Land Transportation Office para tulungan tayong ipaliwanag sa publiko ang mga isyong kailangan nilang malaman tungkol sa renewal ng rehistro, lisensya at plaka ng sasakyan. Live dito sa studio ang LTO Chief ng Dagupan District, Mr. Romel Dawaton. Naimbagabigat mo, Sir Romel. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, sir. Good morning po sa inyo lahat. Okay, unahin na natin yung pagpaparehistro ng sasakyan. Alam naman natin na dito sa Dagupan and neighboring towns, municipalities, binaha. Wala bang konsiderasyon sa mga motorista yung pagpaparehistro ng sasakyan? Actually, sir, meron pong memorandum na inisyu po ang Assistant Secretary natin na si Attorney Vigor Mendoza II na ma-extension po ang validity ng mga registration for motor vehicles with the plate number ending in 7. Okay. Pero ito po ay hanggang sa August 15 lang po. Bukas. So bukas na. Bukas na. Okay. Doon sa mga motorist, anong panawagan niyo sa kanila? After 15 na deadline, yung consideration na ibinigay ng LTO, hindi na ba palalawigin yon? Wala pa naman tayong nare-receive, sir, na another memo for the extension again. So, payo namin sa mga motor vehicle registrants, lalo na yung mga may sasakyan na with plate ending number 7. Opo. Na humabol po tayo hanggang bukas, sir, para makaparehistro tayo, updated na yung registration ng ating sasakyan. Alright. After 15, may multa na. Yes, sir, tama. May multa na po yan. May penalty na po. Okay. Doon tayo sa pagproseso sa aplikasyon ng driver's license. Anong bago rito?
Doon sa application ng bagong driver's license po. Opo. Kailangan Renewal na rin. Renewal, sir. May mga certificates po na dapat po na i-comply tayo. Katulad ng pagkuha po ng bagong lisensya sa non-prof. No? Kailangan po nating makakuha po ng practical driving course certificate muna from the LTO, from an LTO accredited driving school. Ganon din po sa pag-renew ng lisensya, kailangan po muna na maka-undergo po tayo ng comprehensive driver's education o yung online validation exam. Okay. Actually, yun po ay makukuha natin, masesecure natin from the LTMS public portal. You know? And by the way, meron po kaming sa mga opisina, sa mga district offices. Meron po tayong pen and paper examination na pwedeng instead of going or using the network online, pwede po kayong pumunta sa aming tanggapan. Alright. And then we will conduct the pen and paper exam para po sa mga hindi medyo techy, no, sa computer. No? Yung mga nakakuha ng 10-year validity ng driver's license, meron pa bang medical exam? Wala na po, sir. Actually, nawala na yun, ano? Inalis na po. Inalis na po yan. Yung periodic medical exam, inalis na po yan. No? So pag renew mo na lang nung after 10 years, doon ka ulit mag-medical exam? Tama, sir. Pag renew mo na lang, tsaka ka mag-take ng medical examination. Okay. Ang problema ng maraming motorista doon sa pagkuha ng driver's license, yung kawalan ng plastic cards. Kumusta ang issue na ito sa LTO, sir? Actually, sa ngayon, wala pa pong available na driver's license cards. No? Hopefully by October, no? Ibibigay na ng supplier, no, sa atin. And kasalukuyan, ang binibigay po natin ay yung temporary, no, driver's license muna para sa mga license. So pag October, August ngayon August, September, October, 3 months pa. Marami na kayong backlog. Yes, sir. Marami na po. As of, if I'm not mistaken, sir, as of August 11, meron na kaming backlog na 7,300 plus yata. Okay. So, marami din po yun. Ano bang problema dito, sir, sa kawalan ng plastic cards? Okay. Doon sa procurement kasi, sir, kung above 50 million kasi yan, sir, sa DOTR na po yan, sa Department of Transportation. Okay. So wala na po sa hanay ng Land Transportation Office. Okay. Bukod doon sa delay ng mga driver's license, meron din bang nararanasang delay sa pag-issue ng ORCR ng mga sasakyan? So far, wala naman. Pagka magre-renew po tayo ng ating motor vehicle registration, na ibibigay naman po kagad yung updated naman po na ibibigay sa inyo yung OR or CR, yung updated OR ng sasakyan pagka-renew. Okay. Mapunta tayo sa issue ng plaka. Marami naghihintay. Kumusta ang issuance ng plate number ng LTO sa mga motorista? Daming backlog, ano? Yes, sir. Thousands. Maraming backlog. Yan nga po yung isang pakay natin dito, sir. Okay. No? Para doon sa mga release ng mga replacement plates. Kasi dito sa LTO Dagupan pa lang, meron na kaming backlogs na meron na kaming pending na replacement plates about 5,800, no? Plus 11 if I'm not mistaken. 5,811 as of How much more August sa region, 11. how much more sa buong bansa? Yes, sir, tama. Sa LTO Dagupan lang po yan. Kaya po panawagan natin na sa mga motor vehicle registrants or motor vehicle owners na nakapag-restro o nakabayad po ng replacement plates noong 2015. Kasi dito nagsimula yung Motor Vehicle License Plate Standardization Program ng LTO. Yes, sir. So kung kayo po ay nakapag-restro, nakabayad po ng replacement plate sa LTO Dagupan District Office, ay pwede nyo pong i-claim ang inyong plate. No? Dito sa LTO Dagupan District Office from ending 1 to 9, available na po yan. Okay. Mga plate numbers. Way back, anong year po yan? 2015. 2015. Yes po. Oo nga, napanood ko yung report ng aking partner, si Johan. Ang daming plaka. Yes, Kung hindi naman nila mapuntahan yung LTO upang kunin yung kanilang mga plaka, ano pong ginagawa ng LTO para maibigay yung mga plaka? Actually, ang mga hakbang naman namin is meron kami yung Uplan Katok.
no, na dinideliver namin personally sa mga motor vehicle owners, sa kanilang bahay, sa kanilang opisina. Pero kulang pa ito, sir. Kulang ito. So, pinapayuhan namin ng motor vehicle owners na kung may time kayo at pwede nyo i-claim ang replacement place nyo, hindi nyo pa nakukuha, makipag-ugnayan po sa aming opisina. And depende po yan, sir, kung saan nagbayad ng isang registrant or nakapag-renew no 2015. Kung saang district office, doon niya makiklaim yung replacement plate niya. Alright. Yes, Marami pa sana tayong pag-uusapan pero kapos po tayo sa oras. Siguro next time na maging panauhin ka namin ulit dito, marami pa tayong pag-uusapan na usapin sa Land Transportation Office. Salamat din po, sir. Salamat din po. Maraming salamat. Maraming salamat po si Mr. Romel Dawaton, ang LTO Chief ng Dagupan District Office. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, mag-i-enjoy natin ang maayos na panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Pero mag-ready pa rin sa mga biglaang ulan o thunderstorm. Ngayong umaga, mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong hilaga at gitnang Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero pagsapit ng hapon, asahan na ang ulan sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang patuloy na umiiral at nakaaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapuso, may abangan na naman tayong meteor shower this week ang Signids. Posibleng masilayan ang peak activity sa Biyernes. Hanggang 3 bulalakaw ang maaring makita kada oras ayon sa Pag-asa. Mas mataas ang chance na nating makitang Signids sa kalangitan kung hindi maulap at pupwestot na tayo malayo sa liwanag ng buwan o ng matitinding ilaw ng mga gusali. Mga alagang baka sa Texas, USA, apektado ng nararanasang tagtuyot at na-rescue na sea turtle, pinakawalan sa Mediterranean Sea sa Israel. Tunghayan sa Globalita. Apektado ng matinding init ang mga alagang baka sa Texas, USA. Natutuyo kasi ang mga damo, maging ang mga imbaka ng tubig na pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga ito. Nitong Hulyo, naranasan ang pinakamatinding heat wave sa Texas ngayong taon. Bukod sa negatibong epekto ng init sa pagpapalaki ng mga batang baka, apektado rin daw ang pagpaparami sa mga ito dahil sa labis na init. Kaya posibleng tumaas din ang presyo ng karne sa pamilihan. Ang Texas, ang top producer ng beef sa United States kung saan aabot sa 12.7 milyon ang populasyon ng mga baka. Sa Israel, 6 na buwan buhat ng masagip. Pinakawalan na sa Mediterranean Sea ang 2 sea turtle na sila Melanie at Lelouch. Magkahiwalay silang natagpuan sa bahagi ng Hadera Beach noong kasagsagan ng winter storm. Ayon sa Israel Nature and Parks Authority, mahina at nagtamo ng sugat ang mga sea turtle dahil sa marine explosions. Dumaan sila sa surgery at rehabilitation sa isang pool sa center. Kasama ang sea turtle sa mga protected marine species. Si Melanie naman na may bigat na 94 kilos ang pinakamalaking sea turtle na na-rescue buhat ng buksan ng center noong 1999. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Available na ang tickets para sa most awaited concert of the year, ang Queendom Live. Maaring mag-log on sa www.gmanetwork.com/synergy para sa ticket concerts. Kasama sa Powerhouse Concert ang mga kapuso artists na sina Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Mariano Sabel, Hannah Priscillas, and Asia's Limitless star Julian San Jose. Nakatakdang concert sa December 2, 2023, araw ng Sabado, sa Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, Pasay City. Ilang Filipino-American high school students mula Amerika nagtungo sa Pilipinas para pag-aralan ang kultura at kasaysayan ng bansa. Silipin sa report. Hindi ito simpleng field trip ng mga estudyante. Mula sa Amerika, sa Pilipinas ang destinasyon nila na inisyatibo ng non-government organization na nakabase sa Boston, Massachusetts.
Kasama ng Philippine Living Heritage Initiative ang piling Filipino-American High School students para sa isang leadership program. Kabilang sa tour ang misyon na maipakita sa kanila ang kultura at gawin ng mga Pinoy. It is life-changing because there are so many Filipino-Americans in the diaspora who have a deep desire to really understand their roots, to know who they are. Pinuntahan ng iba't ibang lugar mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Nag-enjoy sa mga Pinoy dish at pumasyal sa mga patok na tourist destination gaya ng Intramuros, partikular sa San Agustin Church, Fort Santiago at iba pa. Just being here in the country, talking to other Filipinos, tasting the foods, smelling the smells, just being here and really just trying to understand what it's like to live here in the Philippines. By letting them see the beauty of our country, the nuances of our culture, it will establish a certain self-awareness of what it means to lead as a, young Filipino leader with a global mindset. They can come back in their own time and then think about how to give back to the country that we all love. May ilan na gaya ni Riley nakakailang balik na sa Pilipinas pero first time makapag-tour at masilip ang natatagong ganda at kasaysayan ng bansa. And just learning more about our roots of stuff we might not have known if our parents didn't tell us or we might not learn in American classes because they're not always in detail. Mahalaga para sa mga estudyante na hindi nalilimutan ang lahi na kanilang pinagmulan. To delve more into the historical aspects of the Philippines, and it's really helped me understand my identity through that lens. Patuloy raw na magsisilbing tulay ang grupo para sa mga estudyante. Para sa susunod nilang bisita, hindi na sila magiging dayuhan sa sariling bayan. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Agritourism Farm sa Ocampo, Camarines Sur, ating pasyalan sa report. Mula sa bayan ng Nabwa, maagang bumiyahe ang magkapatid na Lilian at Elizabeth patungo sa farm na ito sa Ocampo, Camarines Sur. Maliban sa ganda at sariwang hangin, nais din kasi ng 80 anyos na si Nanay Lilian na masubukang pumitas ng mga sariwang pipino. Mismo ang namimitas, oo. At saka gusto ko makapili ako. Kasi sa market medyo malaki at magulang na. Nakapili ako ng Apo, ma'am, babalik ka pa po dito. Siyempre, nawili na nga eh. Pick and Pay. Ito ang isa sa mga aktibidad na pwedeng ma-enjoy sa agritourism and family farm na ito ng mag-asawang sina Ludina at June Eriola sa barangay New Moriones. Galing po kami sa hirap actually. When I grew up, and I was blessed to ma-employ ako sa United Nations. And that time, nakita ko sa ibang bansa how beautiful is agriculture is, how it is helping the country actually. So, na-inspire ako doon. So, pag-retire ko noong 2017, nag-start ako ng agriculture. Accredited naman ang Agricultural Training Institute bilang learning site for agriculture ang farm na ito at nagsisilbi ring Test the Farm School na nakasentro sa pagturo ng organic agriculture production. Basically 50 above na ang mga farmers natin, and so we need all these young blooded people na who are aggressive and who are more knowledgeable na to take over naman dun sa mga parents nila or dun sa mga farmers na medyo may edad na. Kasabay nito, binuksan na ang lugar para sa mga turista. Libre lamang ang pagpasok dito at kung gustong maglibot sa 10.2 hectares na farm ng hassle-free, mayroon namang ATV na pwedeng rentahan ng 250 pesos. Mayroon ding dorm at kubotel o kubo hotel na bukas for overnight stay ng mga bisita habang may space din for camping. Pwede rin dito ang kite flying kung saan matatanaw ang ganda ng Mount Isarog, Mount Asog at konting pasilip sa Bulkang Mayon. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Primetime Queen Marian Rivera may pa-birthday lunch treat sa cast at crew na Against All Odds sa Cavite, Laguna. Tunghayan sa report.
Simple and elegant ang tema ng advanced birthday lunch treat ni Kapuso primetime queen Marian Rivera sa set ng kanyang upcoming GMA Family Series na Against All Odds sa Cavinti, Laguna. Present sa lunch treat ang leading man ni Marian Rivera na si Gabby Concepcion at iba pang cast na sina Kiray Celis, Gabby Eigenman at Rafael Landicho. Nagbigay din sila ng mensahe para sa kanyang kaarawan. Yes, may you have many more birthdays to come. Maraming salamat sa iyo for your generosity and for your kindness. Ito, yung treat mo para sa aming lahat. And I hope marami ka pang teleseries na gagawin. Happy birthday, Ate Yan. Thank you sa maliit na panahon pero talagang naging magkaibigan na agad tayo. Maraming salamat kasi marami ka napapasaya and na-inspire ng mga tao. More birthdays to come and God bless you and we love you. I always wish her the best. I wish her happiness. She still remains the same. Stay happy. Labis naman ang pasasalamat ni Marian Rivera sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya, pati na rin sa kanyang co-stars. Ako sobrang thankful ako kasi dito sa set namin parang 24 oras yata nakatutok sila sa akin at inaalagaan ako. Naku, malapit na ako magbalik sa primetime kaya abangan nyo yan. Birthday wish, masyadong madami. Sana magtuloy-tuloy itong mga pagtitaping para alam mo yun, maraming trabaho, maraming masaya. Ang co-star naman niya na si Gabby Concepcion may big surprise para sa fans nila ni megastar Sharon Cuneta, isang reunion concert. Surprise po yun. Hindi pa kami nagkikita at hindi pa kami nagre-rehearse. Palagay ko wala nang rehearsal to kasi on the spot na ang mangyayari nito. Lahat excited. Ang daming tumatawag sa akin, humihingi ng mga ticket. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The way to get started is to quit talking and begin doing by Walt Disney. Alright, partner. Ang ganda talaga ng ngiti mo, partner. Sabi kasi quit talking, start doing. Paano pag yung talking mo is, you're talking and you're doing something. Di ba lang? Okay, partner, i-reiterate lang natin yung sinabi ni Mr. Dawaton, yes, ang LTO chief ng Dagupan District. Yung mga kapwa motorista dyan na may plakang nagtatapos sa 7, ibig sabihin July, ay pwede pang magparehistro ng inyong mga sasakyan until tomorrow. It's August 15. Okay? Kaya sa mga kapwa motorista dyan, takbo na si LTO para iparehistro ang inyong mga sasakyan para iwas penalty. Oo, yun ding paalala ng LTO, Dagupan City District Office, yung replacement plates starting 2015, yung mga nagbayad na hindi pa nakukuha. Medyo background din lang natin, partner, no? Yung replacement plates kasi, dati yung background ng plaka, green. Ngayon, ginawang puti, tapos yung alphanumerics, black na rin. So yung mga nagbayad, hindi pa nakukuha, nako, libo-libo yung naka-stack sa may LTO Dagupan City District Office. Kunin nyo na po. Sayang. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.